Naranasan niyo na ba ang ganitong mga sitwasyon? Mga pangyayaring hindi inaasahan at napaghandaan? Apektado di lamang ang buhay mo, kundi pati ng mahal mo. Nakakalungkot ho, di po ba? Pero may paraan. Kasama ang kasagana ka, kayang mapaghandaan ang kinabukasan. Ang Kasagana Ka Mutual Benefit Association Incorporated o KMBA ay itinatag noong 2006. Layo nito na sa murang halaga ng siguro o insurance ay matutugunan ang mga hindi inaasahang pangangailangan ng mga mahihirap, partikular na mga kababaihan o women entrepreneurs at kanilang pamilya. Legal at tunay na maaasahan ang KMBA dahil ito ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission noong June 29, 2006 at binigyan ng lisensya upang maging isang mutual benefit association ng Insurance Commission noong 2007. Ang KMBA ay isang kaugnay at katuwang na organisasyon ng Kasagana Ka Synergizing Organization o KSO. Pangunahing misyon nito ang maghatid ng mga abot-kayang programang pang-microinsurance sa mga kasapi ng KSO. Binubuo ang KMBA ng mga miyembro at empleyado ng Kabuhayan sa Ganap na Kasarinlan, Credit and Savings Cooperative o K-Co-op at Kasagana Ka Development Center Incorporated o KDCI. Sa kasalukuyan ay mayroong miyembro ang KMBA mula sa ilang syudad at munisipalidad ng Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, Cebu at Baguio. Maliban sa miyembro ng Kasagana Ka, ang KMBA ay handa ring tumugon at magbigay ng abot-kayang insurance sa mga miyembro ng iba pang organisadong grupo gaya ng microfinance institutions o MFI, housing, TODA at iba pa. Ang KMBA ay matatagpuan sa 5 Matimpiin Street, Barangay Pinyahan, Quezon City. Handang magserbisyo sa mga miyembro. Halina't maging kabahagi ng KMBA. Paghandaan ang kinabukasan dahil ang sulit at abot-kayang mga insurance plans ay atin ang abot kamay. Saan ka dadalhin ang 20 mo? Mga produkto at serbisyo ng KMBA. Ano ang gagawin mo sa 20 hawak mo? Ibibili ng soft drinks o cellphone load? Itataya sa loto? Itatago sa blip pero madudukot lang uli? Bakit di mo ilaan sa paghahanda sa mga pangyayaring di inaasahan? Ihulog na yan sa iyong insurance plans dito sa KMBA. 3 sa pangunahing produkto at serbisyo ng KMBA ang Basic Life Insurance Plan o BLIP, Credit Life Insurance Plan o CLIP, Hospital Income Insurance Plan o HIP. Alam mo ba na sa halagang 20 pesos kada linggo ay pwede ka at iyong pamilya na ma-insured? Ang Basic Life Insurance Plan o BLIP ay ang pangunahing produkto ng KMBA. Kada linggo, ang miyembro ay maghuhulog ng kontribusyon na 20 pesos. Ang 15 pesos ay para sa insurance premium at ang 5 pesos ay ilalaan para sa kanyang retirement savings fund. Para simulan ng iyong BLIP, magbabayad lamang ng 100 pesos para sa one-time membership fee. Ano-ano ba ang kwalifikasyon para maging kasapi ng KMBA? May edad 18 hanggang 60 sa panahon ng enrollment. Tumatanggap din ang KMBA ng associate members. Kailangan lamang na maging kasapi ng isang organisadong grupo o kabilang sa basic sector o development organizations. Ano-ano ang mga dokumento na kailangan sa pagsapi? Kung walang asawa, kailangan ng birth certificate. Marriage contract kung may asawa. Birth certificates ng hindi kasal ng mga anak na hindi pa umabot ng 21 years old. At kung walang asawa at walang anak na dependent sa kanya, ay marriage contract ng magulang humigit 60 years old na umaasa sa kanya. Sino ang sakop ng siguro o insurance? Kung may asawa,
Miyembro, lehitimong kaanak, legal na asawa at 5 biological o legally adopted na mga anak, walang asawa at hindi lalagpas sa 21 years old. Miyembro may anak pero walang asawa. Lehitimong kaanak na walang asawa at di lalagpas sa 21 years old. Miyembro na walang asawa at anak. Magulang na lagpas sa 60 years old. Ano-ano ang mga sakop na benepisyo sa BLIP? Siya si Nanay Maria, 15 taon ng miyembro ng K-Co-op at KMBA. Siya ay naghuhulog ng 20 pesos linggo-linggo para sa kanyang BLIP. Kung sa di inaasahang aksidente ay mamatay o permanenteng mabaldado si Nanay Maria, siya na miyembro o legal na asawa o mga anak na hindi pa umaabot ng 21 ay makakakuha ng katumbas na halaga. Ang benepisyong ito ay tinatawag na death benefit or total and permanent disability. Mayroong 2 uri ng TPD na tinuturing ang KMBA. Una ay ang pagkaputol ng 2 parte ng katawan o pagkabulag ng 2 mata. Ang pangalawa ay ang TPD dahil sa pagkakaroon ng karamdaman na naging sanhi ng pagkaparilisa ng katawan. Sa uri na ito, kailangan magsumite ng benepisyaryo ng sertipikasyon galing sa isang sertipikadong doktor at magpapatunay na baldado na ang pasyente. Mayroon pa itong 6 na buwan na observation period magmula nang ipasa ang dokumento. Kaya palaging mag-ingat at pairalin ang disiplina. Motor Vehicular Accident and Hospitalization or MVAH benefit. Ito ay ipinagkakaloob sa pagkakaospital na hindi bababa sa 12 oras na sanhi ng aksidente ng anumang sasakyang dimotor. Ito ay reimbursement para lamang sa mga miyembro at ng kanyang legal na asawa. Ang buong benepisyo ay hindi hihigit sa 10,000 pesos bawat taon. Members' Equity Value at Retirement Savings Fund. Kung sakaling mamatay o mag-resign o mag-retire ang isang miyembro, ibabalik sa kanya ang 50% ng kabuuan ng kanyang life insurance premium at 100% ng kanyang retirement savings fund. Kung tutuusin, 7 pesos at 50 centavos lang ang binabayarang insurance para sa 7 miyembro ng pamilya. Okay na okay, di po ba? Sa tamang pagpaplano, disiplina at pag-iingat, kasaganahan sa buhay ay tiyak. Ikaw, ano ang gagawin mo sa 20 mo? Tatak KMBA. Tatak KMBA ang mabilis at simpleng pagproseso ng claims. Dahil microinsurance ang programa ng KMBA, simple lamang ang mga dokumentong kailangang ihanda at isumite. Para sa claim sa BLIP, kung ang miyembro ang namatay, kailangan lamang ang kopya ng kanyang death certificate, ID ng benepisyaryo at sinagutang BLIP claims form. Kung legal dependent ang namatay, kailangan ng miyembro na isumite ang kopya ng death certificate, marriage contract kung asawa ang namatay, at birth certificate kung anak ang namatay, ID at sinagutang BLIP claims form. Ano-ano ang mga limitasyon ng insurance? Mayroong mga limitasyon na ang coverage ng Basic Life Insurance Plan ng KMBA. Hindi sakop ng insurance ang pagpapakamatay sa loob ng 1 taon ng pagiging miyembro. Sa legal dependents, ang mga sanggol na wala pang 2 linggong nabubuhay at mga anak na tumuntong na sa edad na 21 years old. Hindi rin sakop ang pagkamatay kung ito ay nakapaloob sa 1-year contestability period o namatay dahil sa datihang sakit at hindi pa lumalagpas sa 1 taon ng pagiging miyembro. Matatanggap ng miyembro o benepisyaryo sa loob ng 24 na oras matapos maisumite ang lahat ng kinakailangang dokumento. Tandaan, hanggang 65 years old lamang ang sakop ng siguro o insurance sa BLIP.
Ano ang mangyayari kung naputol ang paghulog ng premium? Binibigyan hanggang 45 days upang isettle ang payments. Pagkatapos ay considered lapse na ang account. Kung nais ng miyembro na maging active ang kanyang insurance, ay kinakailangan niyang ipa-reinstate ang kanyang policy upang hindi tuluyang mabalewala ang kanyang mga dating naihulog. Pipirma ang miyembro ng reinstatement form at maaari niyang isettle ang buong panahon na naging lapse ang kanyang account o magbayad na lamang ang miyembro ng katumbas ng 1 linggong kontribusyon. Para sa iba pang katanungan hinggil sa claim settlement, makipag-ugnayan sa inyong center chief o bisitahin ang aming social media accounts. Ano pa ang hinihintay nyo? Magsiguro na para sa iyo at iyong pamilya. Kasama ang KMBA, ang kaagapay mo sa pagtupad ng tunay na ginhawa.